Abala si Dylan sa fourth chapter ng librong isinusulat niya na ang working title ay Dylan's Way of Playing Chess nang marinig niya ang message alert tone ng cellphone niya. Inabot niya yun at tiningnan kung kanino galing ang sunod-sunod na text messages na pumasok. Napakunot ang noo niya nang makitang galing kina Charles, Ezra, sa nanay at tatay, mga kapatid at iba-iba pa niya mga kamag-anak at kakilalang mga text messages. Iisa lang naman ang mensahe ng mga yon. Napanood daw na mga itong pag-guest niya sa show ni Jewel sa Music Fusion. Ilan sa mga itong nagsabing natawa at natuwa raw sa palabas. Si Charles binubuyo na naman siyang ligawan si Jewel. Si Ezra nagsabi na kakaibang Dylan daw ang napanood nito. Maging si Sir Louie ng NCFP. Nag-congratulate din sa kanya. Napanood daw nitong show kasama ang pamangkin nitong babae na fan daw niya. Napailing na lang siya. I-off na sana niya ang cellphone niya para hindi siya maistorbo sa pagsusulat nang may pumasok na text message mula kay Jewel. WYL, you look great on TV. Grabe talaga. I know I'm sounding like a gushing fangirl, but I really hope we could work together again soon. Have a great night. Natagpuan na lang niya ang sariling nagre-reply rito ng maikling salamat. Nang ma-send niya yun ay tuluyan niya nang ini-off ang telepono niya para maibalik ang konsentrasyon niya sa isinusulat. Nasa chapter na kasi siya tungkol sa defense technique para sa double panchetto attack. May ilang segundo rin ang lumipas na nanatili lang siyang nakatitig sa blankong pahina sa Microsoft Word. Sinubukan niyang mag-type ngunit kapag natatapos siya ng isang pangungusap ay binubura din agad niya yon. Bumuntong hininga siya at sumandal sa kinauupo ang office chair. Inilibot ang tingin sa kwartong yun na ginawa niyang opisina cum library niya. Nakapaikot doon ang matataas at naglalakihang bookshelf. He was an escapist in the sense that whenever he wanted to get out of the real world, he would read books and comic books that would bring him into another dimension. Madalas na out of place siya sa mga kapatid niya. Paano naman kasi siya makikipaglaro sa mga ito ng manika, kitchen set at bahay-bahayan? Sa pinasukan niyang elementary at high school, dahil kilala siya na palaging nagiging top 1, maraming ilag sa kanya. Kung meron man siyang ilang mga naging kaibigan, iyon ay ang mga katulad din niyang studios o kaya ay yung mga gusto lang bumarkada sa kanya para manghopya kapag may exams at magpatulong sa assignments o projects. Kaya naman mas naging takbuhan niya noon ang pagbabasa ng mga libro at comic books, paglalaro ng chess at pakikinig ng rock music. He pressed hard on his temples. Why couldn't he concentrate on what he was writing about? All he could think of was the show that he and Jewel taped for Music Fusion. He knew that it would be aired at around 7 p.m. Ayaw lang niyang manood dahil hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala na pumayag siyang gawin yun. Huminga siya ng malalim. Saka kinuhang cellphone at binuksan yon. Ang sabi ng ate Diana niya sa text nito ay inirecord daw nito ang episode ng Amor Power dahil guest siya roon. Tinawagan niya ito para pakiusapan na isend yon sa email niya. Pumayag ito at sinabi pang bagay na bagay raw sila ni Jewel. Natatawang kinamusta na lang niya ang asawa at mga anak nito. Saglit pa silang nag-usap bago ito nagpaalam at nagsabing isasend na nito ang kopya nito ng episode ng Amor Power para sa araw na yon. Bumalik siya sa pagsusulat habang hinihintay ang email ng ate niya. At nang dumating na nga yon, he minimized the MS Word window so he could see for himself what he and Jewel did in front of the camera. Well, after watching it, he had to admit that they were quite an entertaining pair. Isang linggo nang nakalipas mula nang maging guest ni Jewel si Dylan, ay nakakatanggap pa rin siya ng good reviews tungkol doon. Marami ang nagsabi na unlikely daw ang tandem nila, but it actually worked on screen. Dahil walang Twitter account si Dylan, sa kanya ipinaparating ng fans nito na natutuwa ang mga ito na nakita ang other side daw ni Dylan. That there was more to the chess grandmaster than brains and good looks. There were some posts in different forums and blogs about having Dylan as a permanent DJ in Music Fusion. Ngunit syempre, hindi rin nawala ng sasabihin ng directors niya at ni Dylan. May mga naiinis daw sa kanya dahil halata raw na nagpe-flirt siya kay Dylan. May ilang nagsabi na trying hard daw siya sa pagdi-DJ. At meron ding nag-criticize kay Dylan na bagay rito na mag-showbiz na lang dahil wala raw kwentang mga huling laban nito sa mga chess tournaments na sinalihan nito. And honestly, mas nasaktan pa siya sa mga pangit na sinabi kay Dylan kaysa sa mga hindi magandang sinabi tungkol sa kanya. Miss Jewel, phone niyo yata yon. Naramdaman niyang marahang tapik sa braso niya. Ang isa sa mga production assistant ang nalingunan niya. Kakatapos lang ng taping niya at hindi na niya namalayan kung gaano siya katagal na nakatitig lang sa green screen habang nakaupo sa prop ng beanbag na gagamitin mamaya para sa show ni Sasha, isa sa mga DJ ng Music Fusion. Ah, yes. Thanks.
Kinuha niya mula sa bagang cellphone niya. Nakita niyang si Pam ang caller niya. Hi, Peach. Aniya nang sagutin ang tawag nito. Amy, dear, iakyat mo nga ang kagandahan mo here sa 5th floor, sa Banahaw boardroom. Now na. Kumunot ang noo niya. Anong meron? Doon madalas mag-meet kapag mayroong mga ipinipitch na bagong programa sa mga executive ng ABS-GMN. May meeting tayo with no less than Sir Kelvin and Madam Diana. Flying high daw yung nakuhang rating ng episode nyo ni Dylan. Magsastorm daw tayo ng ating mga brain lalus about sa possible TV show para sa inyong two. Really? Excited na sabi niya. Si Ma'am Diana ang head ng creative group ng Music Fusion. Kilala ito at si Boss Kelvin sa pagiging dynamic at quick thinkers. Kapag may naiisipang bagong programa o gimmick para sa Music Fusion ng mga ito, may brainstorming agad kasama ang parties involved. Ibig sabihin ay kasama din si Dylan sa meeting na yon? Yes, truly. Kaya apply ka na here. Alright. We'll be there in a few minutes. Aniya bago tinapos ang tawag. Nagpaalam na siya kay Faye at sa mga staff na naroon. Dumaan siya sa dressing room at nagsabi kina Sasha at sa personal assistant nito na iiwan muna niya roon ng mga dalang damit at gamit. Si Sasha na kasing nakaschedule na sunod na magte-tape ng show nito sa Solely for OPM videos. Tanging ang shoulder bag lang niya ang dala niya nang umakyat siya sa 5th floor. Ilan sa mga nakasalubong niya ay binati niya. Mayroon pang ilan na nagpa-picture. Nang nasa tapat na siya ng boardroom na binanggit ni Pam, huminga muna siya ng malalim bago siya marahang kumatok at pinihit pabukas ang doorknob ng pinto. Ilang pares ng mga matang tumutok sa kanya. Otomatikong dumako ang mga mata niya kay Dylan na nakatingin din sa kanya. Nakasimpleng t-shirt lang ito na green. Mukhang bagong paligo ito, kagaya noong unang beses silang nagkakilala sa labas ng gym. Ngumiti siya sa mga naroon. Nakaupo sa pinakadulo si Boss Kelvin. Nasa kanan nito si Ma'am Diana at sa kaliwa naman si Belinda na isa sa mga writer ng Music Fusion. Katabi ni Belinda si Pam. Si Dylan ay nasa tabi ni Ma'am Diana. Umupo siya sa tabi ni Pam. I'm sorry, am I late? Aniya sa mga ito. Not really. Si Boss Kelvin ang sumagot sa kanya. Sinanyasan nito si Ma'am Diana. Tumango naman si Ma'am Diana rito bilang tugon bago ito nagsalita. Boss Kelvs and I had a conversation yesterday after seeing the latest ratings from Philippine Falls. The episode of Amor Power where Dylan was a guest had a 7.2% audience share in Mega Manila and 4.5% of the national ratings. That's the highest we've had for a show so far since Music Fusion started about 5 years ago. We also considered the online hype that the episode generated. Tumingin muna ito kay Boss Kelvin na tumango uli rito bago ito nagpatuloy. So we thought about giving you guys your own show in Music Fusion. 12 episodes airing, once a week for 3 months. Taping starts ASAP. The bosses at ABS-GMN have already given their go signal. Tumikhim muna siya bago nagsalita. Ano ho yung concept ng show? Si Boss Kelvin ang sumagot sa tanong niya. A combination of a lifestyle and reality TV show. Napataas ang isang kilay niya sa narinig. Reality TV? May susunod sa aming mga kamera saan man kami magpunta? Napatingin siya kay Dylan. The guy had his poker-faced expression. An expression she observed he had whenever he played chess. It won't be like the usual reality show in the US like Jersey Shore, Keeping Up with the Kardashians, or The Hills, sabad ni Belinda. The tentative title of the show is The Beauty Queen and the Geek. Of course, it's quite obvious who's who. Anyway, the idea is that you guys have two different worlds. Jewel will have Dylan experience her world, and vice versa. It was Dylan's turn to ask, "Can you be more specific?" It's like this. The two of you would be doing challenges or dares, like what are geeks known for? Extensive knowledge of computers, comic books, video games, and sci-fi stuff. So we'll have Jewel try her hand and those things. On the other hand, beauty queens are involved with the glamorous side of life like pictorials, fashion shows, or doing charity work. So we'll let you have a taste of that kind of life. And then we'll have cameras to document everything. Napakagatlabi siya. She felt the urge of adrenaline after hearing the show's concept. It sounded fun. And the best part of all was si Dylan ang makakasama niya. I have to think about it first. Ani ni Dylan. Gusto niyang mag-tantrums. Dylan sounded as if he was already saying no. I'd like you to really consider this, Dylan.
Ani ni Boss Kelvin dito. We'll talk offline about your TE. But I'd like to assure you this early on that the treatment for the show won't be circus-like. You can also look at it from this perspective. You and Jewel would be exposed to different environments, and we'd surely expect you and Jewel to learn new things. And when you learn, the televiewers learn too. Besides, this will also serve as a platform for you to promote chess in our country. You know that the chess is one of the most underrated non-contact sports here in the Philippines. Tumangutango naman si Dylan sa pitch ng boss niya. Maya-maya ay siya naman ang nilingon ni Boss Kelvin. How about you, Jewel? What are your concerns? I have no issues whatsoever, boss. I'm actually excited about the project. Sagot naman niya. Sinulya pa niya si Dylan na nakatingin ng mataman sa kanya. Pam, Tawag naman ni Boss Kelvin sa manager niya. are we good? Tumango si Pam. Yes, Sir Kelvin. Okay, we're done then. Anito sa kanila. Thanks, everyone. Nagsipagtayuan na silang lahat. Naiwang nakaupo sina Boss Kelvin at Ma'am Diana. Nauna nang lumabas si Belinda, kasunod si Pam. At dahil gentleman, pinauna na rin siya ni Dylan na lumabas ng pinto. Nasa hallway na sila nang lingunin niya si Dylan. Pumayag ka na. Masaya yun. It will be a learning experience for both of us. Just like what Boss Kelv said. Tiningnan siya nito. You know that the show will just poke fun at me being a geek. She rolled her eyes. Dylan, kahit gaano ka pa magmukhang tanga sa show, alam naman ng buong mundo na isa kang henyo. At kahit na maglublub ka pa sa putikan, believe me, your fans will still adore you. Dylan chuckled. It sounds weird kapag babae ang nambobola sa lalaki. Hinampas niya ito sa braso. I'm telling the truth. Over ka. Nilingon sila ni Pam na nakikinig pala sa usapan nila. Papa Dylan, ang pinopoint lang naman nitong alaga ko, you got nothing to lose and everything to gain. O naging spoken in dollar tuloy ang lola mo. Basta think about it ha. Lumapit ito kay Dylan at pinisil ito sa braso. Matipid ang ngiting ibinigay rito ni Dylan. Natawa siya. Fam, wag mo namang iharas si Dylan. Tinaasan siya ng isang kilay ng manager niya. Protective? Kunwari ay nagulat na bulalas nito sa kanya. Oh no, future leading man ko to te. Haniyang ginaya pang tono ng pananalita ni Pam. Hindi pa siya nakontento, ikinawit pa niyang braso sa braso ni Dylan. Hindi naman ito nagkomento sa ginawa niya. Sige na, ikaw ng beauty queen. Ako ng etsuserang froglet. Sagot naman ni Pam sa kanya. Muli naman itong bumaling kay Dylan. Seriously, Papa Dylan, think about the project ha. I feel it in my heart kapag hindi ka pumayag, hindi magpupush through yon. Tailor-made yung show para sa inyong two. Bumitaw siya sa pagkakakapit kay Dylan nang makarating na sila sa tapat ng elevator. I second the motion, aniya, pagkatapos pindutin ang down button ng elevator. Nanatiling tahimik lang ito. Nang bumukas ng elevator ay pumasok silang tatlo sa loob. Kamuntik na niyang mahigit ang kanyang hininga dahil sobrang lapit nila ni Dylan sa isa't isa. Does this mean that you'll be taking a hiatus from chess competitions, GM Dylan? Dylan looked at his interviewer, ang Philippine correspondent ng Asian Chess Magazine, si Gilbert Arciaga. Nasa sulok sila ng isang Japanese restaurant sa Glorieta 5. Tinawagan kasi siya nito para sa artikulong isusulat nito tungkol sa huling naging laban niya sa Moscow. Hindi naman. Sagot niya rito kapag daka. A reliable source said that you'll be entering Philippine show business. Hindi ko alam na umi-extra ka rin pala bilang entertainment reporter, Gilbert. Tumawa ito. And I didn't know you had an eye on video jockeying, much less on doing a reality TV show. Why? You were even dubbed by the fans as the GM who never smiles. Nagkibit balikat siya. They can say whatever they want to say. And you can do whatever you want to do? He sighed. Off the record, man. There has been a lot of pressure since the World Chess Championship. Pinagpapahinga muna ako ng NCFP mula sa chess. I understand. It was quite obvious in your last 3 competitions. Everyone felt you weren't as daring as you used to be on the chessboard. People were saying that since you've already reached the peak of your career, there was no other way for you to go but down. Hindi na lang siya nagkomento sa sinabi nito. Nakakarating naman kasi sa kanyang komento sa kanya ng mga tao, kahit na hindi niya yun basahin sa mga forum, magazine, o kaya sa sports section ng mga dyaryo.
May mga nagte-text, tumatawag at nag-i-email pa rin sa kanyang mga kakilala. Kamag-anak at kaibigan na nagsasabi sa kanya ng tungkol sa sinabi ng kung sino man tungkol sa kanya. Tumikhim muna si Gilbert bago uli ito nagsalita. So, shall we expect to see more of you on TV? Unfortunately, yes. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Get a grip, Jewel. Paninarmo niya sa sarili. Sa labas mukha siyang kalmadong-kalmado habang mini-make-upan siya para sa first taping day nila ni Dylan ng show nila na The Beauty Queen and the Geek. Pero sa loob-loob niya nagrarally na yata lahat ng internal organs niya sa sobrang nervyos. Naka-costume siya bilang a Wonder Woman ng DC Comics. Her stylist and makeup artist were raving about how long her legs were and how nice she looked in the costume. Ang tanging naisagot niya sa mga ito ay ngiti at simpleng thank you. Nang matapos siyang ayusan ay pumunta na siya sa Studio 5 kung saan naroon ang set ng show nila. Ang nakaschedule na isushoot nila ngayon ay vlogs para sa show nila at yung mga scene kung saan nasa set lang silang dalawa. May 2 segundo rin siyang natigilan nang matanawan niya si Dylan na nakikipag-usap kay Faye. Nakatuksido kasi ito. Yun ang unang beses niyang nakita ito na formal ang suot. He looked like he was ready to pose for the popular GQ Men's Magazine. Naramdaman yata nito na nakatingin siya rito, kaya lumingon ito sa gawin niya. Pinilit niyang sariling ngumiti. Ngunit ang hindi niya nakontrol ay ang pag-iinit ng mga pisngi niya sa paghagod ng tingin ni Dylan sa kasuotan niya. She was used to being looked at, pero nang ito na ang gumawa niyon, parang gusto niyang magtalokbong ng kumot. Alright, Wonder Woman's here! Malakas na sabi naman ni Faye sa lahat nang mapansin siya nito. You guys would surely look good together. Siguradong sasabog ang screen sa inyong dalawa. Ibinaling niya ang tingin sa set ng show nila. Nahahati yan sa 2 team. Ang isang dingding ay may drawing ng mga comic book at sci-fi movie characters. May desktop computer sa isang gilid. Racks na puno ng mga libro, comics, DVDs, music CDs at vintage vinyl records. Mayroon ding action figures na iba't ibang laki at hugis. Sa kabilang side naman parang backstage ng isang fashion show ang itsura. May malaking vanity mirror na may peripheral light bulbs at iba't ibang klase ng costumes na nasa rack, umbrella lights at sopa na kulay pink. How do you like the set? We call the left side the glamour side and the right side is the geek side. Narinig niyang sabi sa kanya ni Belinda. They're great, she said for lack of better term. Gusto sana niyang sabihin na kuhang-kuha ng set ang kaibahan ng background nila ni Dylan. Naramdaman niyang tinapik siya ni Belinda. Go na raw kayo sa set, sabi ni Derek. Tumango siya at naglakad na papunta sa set. Nagkatinginan sila ni Dylan. You look dashing, sabi niya bago siya pumesto sa tapat ng geeky set. And you look like the very first version of Wonder Woman. Kumunot ang noo niya. Ah, talaga? Iniba raw ng costume designer yung lower portion. Dapat nga raw spandex na high-cut underwear kaso baka naman ma-shoot down agad tayo ng MTRCB. She grinned. Dylan tapped his chin. Wonder Woman actually wore a skirt in the very first issue, way back 1941. And DC Comics had her costume redesigned for the 600 issue. Ang magiging suot na niya ay black leggings, red blouse at blue na jacket. Ah, okay. Tumangu-tangu siya. She was now having a taste of Dylan's geekiness when it came to comics. So, anong mas gusto mo? She noticed that Dylan was slightly taken aback by her question. Hindi siguro nito inaasahan na interesado siya sa mga sinabi nito. Tumikhim muna ito bago nagsalita. Personally, hindi ako nag-a-agree sa pag-modernize nila sa costume ni Wonder Woman. She had the snug costume since the 1940s and it has long been iconic. Bakit pa nila kailangan baguhin yun? Tumawa siya. Aminin mo na mas gusto mo lang kasi na naka-high-cut underwear si Wonder Woman kaysa naka-leggings. It's not that. Depensa nito na bahagya pang pinamulahan ng muka. Gusto niyang mapahalakhak. Dylan looked like a charming little boy. You're blushing, Grandmaster Dylan? Of course not. Tanggi nito. Saka tumingin sa gawin ni na Faye. Hindi pa ba magsisimula ang taping? We've been shooting you guys even before you started your conversation about Wonder Woman's costume. Sagot ni Faye. Ha? Bakit hindi niyo naman sinabi? Nagulat na tanong niya. Why should we? It'll run the moment.
Sagot ni Faye. Now we'll go to the script on the teleprompter. You guys ready? In 3, 2, 1, go Jewel! She felt the familiar rush. Hi Music Fusion viewers! We're your host, Jewel Domingo. And Dylan Cervantes. Sagot naman ni Dylan. Join us as we take the plunge into two different worlds, the glamorous life of a beauty queen. It was Dylan's turn to speak. And the geeky world of the, geeks. Natawa siya. So guys, you must be wondering what a geek really is. A geek is someone who is fascinated, quite obsessively about a particular area of knowledge or imagination. Right, Dylan? Yes, it could be about computers, science fiction, books, comics, films, anime, TV shows. That, salo naman niya. If we were to try discussing each type of geek, we will probably take one whole season. Bastang sigurado ko lang itong co-host ko, turo niya kay Dylan. Ay certified comic geek, rock geek at chess geek. So screw the idea that Bex are unnice. Geeks are hot. Geeks rule, she said as she raised her fist in full conviction.